Binigyang diin na kailangan ng dagdagan ng mga power plants para matugunan ang problema ng kuryente sa Mindanao. Sa pamamagitan kasi ng mga bagong plantang ito, mapapalaki ang baseload capacity para maiwasan ang brownout sa rehiyon. Inaalam na din naman ng pamahalaan kung napapanahon na nga ba ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Balitaan mo kami, Julius Di Samburon. Nais ngayong padagdagan ng pamahalaan ng mga power plants sa bansa para matugunan ang problema ng kuryente sa Mindanao. Ito ay matapos ang naranasang blackout sa buong rehiyon noong nakaraang linggo. Kaya't binigyan din ngayon ng palasyo na kailangan ng dagdagan ng mga planta ng kuryente para masolusyonan ang problemang ito. Sa ginanat-na-pulong pambalitaan ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sinabi nito na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bagong planta, mapapalaki ang baseload capacity para tuluyan ang maiwasan ang brownout sa naturang rehiyon. Yung issue sa Mindanao, kailangan mo talaga ng dagdagan ng baseload capacity. To increase the baseload capacity, you have to put up more power generators. Tapos yung Agus naman, tandaan natin yung hydropower plants natin, ni-rehabilitate natin yung itong Agus ahead plant yata. Dagdag pa ni Secretary Lacerda na patuloy pa din ang ginagawang investigasyon ng Department of Energy hinggil sa nasabing blackout. So, ito ang kailangan lang talaga natin. We need to increase the baseload capacity. So we're building more power plants and that's the only way that we can increase the baseload capacity. Una na naghayag ang National Grid Corporation of the Philippines na problema sa transmission ng kanilang tinitignang rason ngayon. Bahagi din aniya ng investigasyon ang alamin kung kailangan ng amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa ngayon, bilang tugon sa problemang ito ay bukas at patuloy na nagsusupply ng nasa 14 megawatts power ang dalawang geothermal plant sa Mindanao. Ngayon namang papalapit na ang panahon ng tag-init, tiniyak ng pamahalaan na mananatiling sapat ang supply ng kuryente, lalo dito sa Luzon na madami ang kumukonsumo nito. Para sa telebisyon